Natagpuan ni Dino ang kanyang sarili sa isang madilim na gubat. Ang tanging ilaw na maaaninag ay mula sa lamparang hawak niya. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na presensya sa bandang kanan ng kanyang mukha. Nanigas ang buo niyang katawan at kahit hindi siya lumingon, alam niyang may mukha sa tabi ng kanyang tenga. Isang malamig na hininga ang bumulong sa kanya. Naimulat ni Dino ang kanyang mga mata sa tunog ng kanyang alarm. Nag-inat-inat siya bago tuluyang bumangon mula sa kanyang higaan. Napangiti ang binata nang maamoy ang mabangong adobong niluluto ng kanyang nanay. Isinukpit niya ang tuwalya at bumaba upang maligo. Ilang taon din siyang nanatili sa lungsod at kamakailan lang ay nagdesisyon siyang umuwi sa kanilang probinsya. Nakahanap siya ng trabahong maayos ang sahod at gusto rin ng kanyang mga magulang na malapit lang siya sa kanila. Pagkatapos niyang mag-agahan, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na papasok na siya sa trabaho. Alis na ako, ma. Nadaanan niya sa kanto ang kumpul-kumpul nilang mga kapitbahay na walang ginawa araw-araw kundi magtsismisan. Alam mo ba yung anak ni Tanyo? Oh, madaling araw na laging umuwi. Ay, sinabi mo pa. Balita ko pa nga. May nakakita daw sa kabilang bayan. Nakaangkas sa isang motor. Hoy, alam mo ba yung si Renante? Ay, may nakakitang ibang babae na naman ang kasama. Ay, kasisipag. Kadalasan ay ginagabi siya ng uwi. Pero hindi naman siya namumroblema dahil palagi siyang nakakaabot sa huling biyahe ng multicab. Oh, 2 na lang, aalis na. 2 linggo na siya sa kanyang trabaho at napansin niyang nagiging pamilyar na ang mga mukha ng mga nakakasabay niya pauwi. Hindi kalakihan ng kanilang bayan at ang pinagtatrabahuan niya ay nasa mismong town proper ng kanilang munisipyo. Diretso lang ang tingin ni Dino sa labas. Ngunit wala naman siyang masyadong natatanaw dahil gabi na. Hanggang sa makaramdam siya ng 2 matang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumingon at nagkasalubong ang mga mata nila ng isang lalaking nakaupo sa pinakadulo ng multicab, nakatitig ng diretsyo sa kanya. Nakasuot ito ng polo at cap, dahilan upang hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito. Tinanguan niya ang lalaki bago muling tumingin sa labas. Para po. Tumigil ang sasakyan at napalingon si Dino upang tingnan kung sino ang bumaba. Nakita niya ang lalaking kanina pa niya napapansin.
Nagulat siya nang lumingon din ito sa kanya bago tuluyang tumalikod. Nang sumunod na araw, nakasabay niya uli ito sa pag-uwi. Tahimik lang nilang binagtas ang kalsada. Para po. Narinig muli ni Dino ang pamilyar na boses ng lalaki. Malapit siya sa dulo ng sasakyan, kaya madali niya itong napansin dahil natawang magkaharap ang kanilang pwesto. Dahil sa ilaw sa multicab, naobserbahan niya ang mukha nito. May itsura ang lalaki. Hindi man kapansin-pansin sa unang tingin, ngunit may dating. Pumara ang lalaki sa usual na lugar na binababaan nito. Ngunit, muntik nang mapasigaw si Dino nang maramdaman niya ang biglaang paghawak nito sa kanyang braso. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi maintindihan ni Dino kung bakit. Pero ramdam niya ang puwersa mula sa paghawak nito. Bago pa niya mahila ang kanyang braso, kusa itong bumitaw at bumaba ng sasakyan. Nang sumunod na araw, hindi na niya nakasabay ang lalaki. Ngunit, ipinagkibit balikat na lang ito ng binata dahil hindi naman sila magkakilala. Palagi lang niya itong nakakasabay sa pag-uwi. 2 araw uli ang lumipas at hindi na niya ito muling nakita. Isang gabi, late na namang nakauwi si Dino at pinili niyang maupo sa dulo. Tahimik ang biyahe habang binabagtas ng multicab ang ruta pa uwi sa kanila. Ilang saglit pa ay nabawasan na ang mga pasahero hanggang sa 3 na lang silang natira. Nakatingin lang si Dino sa labas habang pinagmamasdan ang mga bahay at ilaw sa kalsada. Nang biglang mahagip ng mata niya ang pamilyar na figura sa tabi ng kalsada. Ang lalaking palagi niyang nakakasabay. Hindi siya maaaring magkamali. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Napakunot ang noo ni Dino at saglit na napalingon sa ibang pasahero. Ngunit, wala naman sa kanila ang tila nakapansin dito. Hindi ito gumagalaw. Ngunit habang papalayo sila, napansin niyang bahagyang gumalaw ang ulo nito at nakatingin pa rin sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin ng binata habang papalayo ang kanilang sasakyan. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, hindi pa rin makalimutan ni Dino ang figura ng lalaking nakita niya kanina. Hindi niya maintindihan, ngunit nakaramdam siya ng kaunting takot sa hindi niya malamang dahilan. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam na siyang magpapahinga dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Natagpuan ni Dino ang kanyang sarili sa isang madilim na gubat. Ang tanging ilaw na maaaninag
ay mula sa lamparang hawak niya. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na presensya sa bandang kanan ng kanyang mukha. Nanigas ang buo niyang katawan at kahit hindi siya lumingon, alam niyang may mukha sa tabi ng kanyang tenga. Isang malamig na hininga ang bumulong sa kanya. Nagising si Dino at napaupo sa kanyang higaan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at ramdam niya ang lamig ng mga ito. Pumasok siya sa trabaho, ngunit hindi malis sa isip niya ang naging panaginip niya kagabi. May mga pagkakataon namang nananaginip siya ng masama, pero agad din niya itong nakakalimutan. Ngunit ang panaginip niya kagabi ay nanatiling sariwa sa kanyang isipan. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho at hindi niya maintindihan kung bakit mayat mayay naninindig ang kanyang balahibo. Dahil sa dami ng backlog na inaayos nila, nag-overtime na naman ang binata at gaya ng inaasahan, mga pamilyar na mukha uli ang nakasabay niya pa uwi. May kung anong bigat na nararamdaman si Dino, pero hindi rin niya maintindihan kung bakit. Natulog siya ng gabi ngayon na dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Muli, natagpuan ni Dino ang sarili sa kanyang panaginip. Sa pagkakataong iyon, wala siyang dalang lampara. Ngunit, napansin niyang nasa loob siya uli ng isang gubat dahil sa matataas na punong nakapaligid sa kanya. Kita niya ang mga anino neto sa liwanag ng bilog na buwan. Biglang nagsalubong ang kanyang kilay nang may bahagya siyang naninag na ilaw mula sa di kalayuan. Dahan-dahan siyang lumapit at bigla niyang natakpan ang kanyang bibig sa eksenang pumungad sa kanya. May isang figura ng lalaking may hawak na tila isang piraso ng kahoy. Paulit-ulit netong hinahampas ang kung anong nasa harapan neto. Sinundan ni Dino ang tinatamaan neto at dahil sa ilaw ng lamparang nakalapag sa lupa, napansin niya ang isang katawan na nakasandal sa isang puno. Lupaypay na. Napaurong ang binata at sa pagkakataong iyon ay may naapakan siyang tuyong sanga. Saglit siyang napalingon bago muling ibinalik ang kanyang atensyon sa lalaki. Biglang nahindik si Dino. Ang lalaking may hawak na kahoy na may suot na bonnet ay nakaharap na sa kanya. Humakbang ng ilang beses ang lalaki. Pagkatapos ay kumaripas ito ng takbo papunta sa kanya. Nang mapagtanto iyon ni Dino, napatakbo siya. Habang naghahanap siya ng maaaring labasan, dinig niya
ang mabilis na mga hakbang na humahabol sa kanya. Napabangon ang binata at dinig na dinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bigla siyang napahilamos at napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino yan? Nak, anong nangyari? Wala ma. Nanaginip lang po ako ng masama. Lumapit ang kanyang ina at hinagod ang likod ni Dino. Basa ka ng pawis. Mabuti pa, magbihis ka muna. Tumango ang binata. Tumayo siya at nagpalit ng damit. Habang ang kanyang ina ay kumuha ng tubig para sa kanya. Nasapo ni Dino ang kanyang ulo dahil sa bahagyang kirot neto. Nahiga siya muli. Ngunit nahirapan na siyang makatulog. Biyernes ng araw na iyon, at dahil hindi magandang pakiramdam niya, maaga siyang nag-message sa kanyang katrabaho na hindi muna siya makakapasok. Akala ng binata ay matatapos na roon ang lahat. Ngunit, nang sumunod na gabi, natagpuan na naman niya ang sarili na naglalakad. May dala uli siyang lampara. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Basta alam niyang may sinusundan siya. Inangat niya ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya ang figura ng isang lalaking nakatalikod sa kanya. Sino ka? Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa paglakad. Ilang saglit pa ay tumigil ito. Bago pa makapagtanong muli si Dino, naramdaman niya ang isang mabigat na bagay na tumama sa kanyang ulo. Kinapa niya ito at naramdaman sa kanyang palad ang mainit na likido kasabay ng isang masangsang na amoy. Nagdilim ang paningin ng binata. Tiningnan niya muli ang lalaki at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang pamilyar na mukha nito. Ang lalaking palagi niyang makakasabay sa pag-uwi. Nakatayo lang ito sa may di kalayuan mula sa kanya, habang ang kanyang katawan ay unti-unting bumabagsak. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Ilang gabi na siyang nananaginip ng nakakatakot. Naisip niyang baka stress na siya sa trabaho. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tunay na dahilan. Hindi siya lumabas ng kanyang kwarto at doon na rin siya kumain. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-research ng mga interpretasyon ng panaginip. Kung ano-ano ang binuksan niya, mga video at website. Ngunit, hindi kumbinsido si Dino sa mga sagot na nahanap niya. Hanggang sa may natagpuan siyang link sa isang forum. Walang instruction ang website, dahilan upang mapakunot ang noo ni Dino. Binalikan niya uli ang forum
At ayon sa user, kung saan nanggaling ang link, isinulat netong lahat ng kanyang kakaibang karanasan at ipinadala iyon. May nagtanong doon kung ano ang resulta. Ngunit, hindi na nag-reply ang sender. Isinara ni Dino ang browser. Sa hirap ng panahon ngayon, marami na sa internet ang nagdudunong-dunungan at mga spiritualista kuno. Ngunit ang totoo, gusto lang nilang pagkakitaan ng tao. Nak, Ano po yun, ma? may bisita ka. Baba ka muna. Napatayo ang binata at pagbaba niya ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha na naghihintay sa kanya sa sala. Kevin? Nagulat si Dino nang makita ang kaibigan at kababata niya. Matagal na rin silang hindi nakikita, kaya hindi niya inaasahan ang pagdating neto. Tumayo si Kevin at mabilis siyang niyakap. Pre, napadaan lang ako. Hindi mo man lang nabanggit na nakauwi ka na pala sa probinsya. Pasensya na, nabisi lang ako. Kumusta? Eto, okay naman. Doon lang napansin ni Dino ang suot netong uniforme. Ba, natupad mo rin ang pangarap mong maging pulis ah. Salamat. Ikaw, kumusta? Pinaupo niya muli ang kaibigan bago sumagot. Eto, okay lang din naman. Kung may pagkakataon, pasyal tayo. Ako walang problema. Ikaw, alam kong busy kayo palagi. Dumating ang nanay ni Dino at nilapagan sila ng cake at malamig na juice. Merienda. Nadaan ka? Off duty na ako. May inaayos pa akong kaso ng missing person. Nagkaroon na kami ng lead. Pero nagpakamatay ang pangunahing suspect. Sigurado ka bang okay lang na ikwento mo sa akin yan? Wala naman akong binanggit na pangalan. Tsaka, ikaw lang naman ang sinabihan ko. Naawa ko sa pamilyang naiwan. Ni hindi nga nila mahanap kung nasaan ang katawan ng kapamilya nila. Pwede ko bang makita ang larawan ng missing person? Baka sakaling nakasalubong ko na pala. Baka rin hindi. Malaki ang tsansa na patay na to. Nakita ni Dino na hinanap ni Kevin sa cellphone neto ang larawan. Malaki bang galit sa kanya ng suspect? Ang alam ko, hindi stable ang isip ng suspect. Parang nagkagusto ang ex-girlfriend niya sa lalaking nawawala. Kapag obsessive ang isang tao, hindi mo rin mapredict ang gagawin nila. Inabot ni Kevin sa kanya ang cellphone at napahawang ang bibig ni Dino nang tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha sa picture. Tiningnan niya ang pangalan, Grady Agustin. Sigurado kang siya to? Natigilan si Kevin at tumango. Bakit? Ikwento ni Dino sa kaibigan nang madalas niya itong nakakasabay dati tuwing uuwi siya. Pati ang kakaibang kilos neto bago ang pagkakataong hindi na niya ito muling nakasabay. Kumuha ng ballpen at papel si Kevin at isinulat ang mga detalyeng nabanggit ni Dino. May iba pa ba? Bahagyang nag-alangan ng binata.
bago niya ikwinento sa kaibigan na napanaginipan niya ang lalaking nasa larawan. Ngunit, may mga detalye siyang hindi binanggit. Hindi siya sigurado kung maniniwala sa kanya si Kevin, kaya pinili niyang sarilinin na lang ang mga iyon. Tahimik lang na nakinig si Kevin bago siya tinapik sa balikat. Baka napanaginipan mo lang siya dahil pakiramdam mo, nung huli mo siyang nakita, parang humihingi siya sa'yo ng tulong. At saka pre, baka stress ka rin sa trabaho. Mabuti na rin at nag-off ka. Napabuntong hininga si Dino at tumango. Baka nga. Sige, alis muna ako. Sabihan kita kung kailan uli ako naka-off. Okay. Nang gabing iyon, nanaginip muli si Dino. Nakita niya ang lalaki, nakatalikod sa kanya. Maliwanag ang gubat ng gabing iyon dahil bilog ang buwan. Napansin ng binata ang suot netong polo at pants. Ngunit nang tingnan niya ang mga paa neto, wala ang isa sa kanyang sapatos. Grady Agustin? Humarap ito sa kanya at nakita ni Dino ang duguan netong mukha. May tinuturo ito sa binata. Ngunit ang tumatak sa kanya ay ang pares ng puting sapatos na bahagyang nasisinagan ng liwanag na malapit sa itinuro neto. Tumingin siya muli, ngunit wala na si Grady. Sa halip, naramdaman ni Dino ang dalawang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Kasabay noon ay narinig niya sa gilid ng kanyang tenga ang isang malamig na boses. Dito mo ako kain. Nang magising muli si Dino, agad siyang tumakbo papunta sa kanyang laptop at mabilis na hinanap ang website na nakita niya kahapon. Hindi niya alam kung saan siya lalapit, ni hindi rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip niya. Nag-type lang siya ng mensahe, isinulat ang laman ng una niyang panaginip at ipinadala ito. Ilang minuto ang lumipas, ngunit walang nangyari. Naipikit na lang ni Dino ang kanyang mga mata, sabay iling. Tatayo sana siya, nang biglang tumunog ang kanyang notification. Hudiyat na nakatanggap siya ng mensahe. Binuksan niya ang kanyang email at napakurap ang binata sa nabasa niya. Wala itong paliwanag. Sa halip, isang address lamang ang nakalagay. Napabuntong hininga siya uli at agad na dinilit ang email. Tama nga siya. Nanloloko lang sa kanya ang website na iyon. Nagsayang pa siya ng oras. Lumipas ang mga araw. Ngunit ang mga panaginip ni Dino ay palala ng palala. May isang pagkakataon na natagpuan niyang sarili na nakasandal sa isang puno at nanlalabo ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang likod ng isang lalaking naglalakad palayo sa kanya. Ibinukan niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na boses mula rito. Ramdam din niya
ang kirot sa bandang ulo. Isang Biyernes ng gabi, tiningnan ni Dino ang trash bin ng kanyang email at hinanap ang mensaheng may nakalagay na address. Sinubukan niyang hanapin ito sa internet. Ngunit kahit anong click niya sa mapa, walang lumalabas na larawang konektado sa lugar. Maliban na lamang sa isang point na indikasyon na nag-i-exist ang lugar sa mapa. Tiningnan ni Dino ang address, saka kinuha ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ni Kevin. Napatawag ka, pre. Kailan ka naka-off? Pwede ba ako magpasama? Naka-off ako bukas. Okay. Wala kasi akong masasakyan. May gusto sana akong puntahang lugar. Sige, pre. Puntahan na lang kita dyan. Nang gabi niyon, bago matulog si Dino, nagdasal siya ng taimtim. Sa pagkakataong iyon, hindi siya dinalaw ng masamang panaginip. Kinabukasan, dinala ni Kevin ang kanyang motor at umangkas si Dino. Hinanap nila ang address na galing sa email na natanggap niya. Halos 1 oras din nilang hinanap ang eksaktong lokasyon at natagpuan din nila ito matapos ang ilang beses na pagtatanong-tanong. Ngunit 15 minuto na silang umaandar sa isang kalsadang itinuro ng huli nilang napagtanungan. Pero wala silang matanaw na kahit ano, maliban sa isang tahimik at maluwag na palayan. Ilang saglit pa, may nakita silang isang lumang sementong arko sa di kalayuan. Nang makalapit sila, nabasa ni Dino ang nakalagay, San Teodoro Extension. Brad? Sigurado ka bang hindi abandonado ang lugar na pupuntahan natin? Hindi rin sigurado si Dino sa isasagot. Nang makapasok na sila sa San Teodoro Extension, napansin niya ang mangilan-ngilang bahay na bato. Pero karamihan sa mga ito ay tila wala nang nakatira. Biglang nahagip ng mata ni Dino ang isang malawak na espasyo sa gilid ng kalsada. Bahagyang napahawang ang kanyang bibig nang mapansin niya kung ano ang naroon. Mga nitso. May sementeryo pala rito? Hindi umimik si Dino nang marinig ang tanong ni Kevin. Hanggang sa makarating sila sa pinakadulo ng kalsada. Doon ay may isang mataas na puting pader na tila nakapalibot sa isang bahay. At ayon sa kanilang mapa, iyon ang destinasyon nila. Iginilid ni Kevin ang motor malapit sa gate at bumaba sila. Tao po. Ilang segundo ang lumipas bago sila nakarinig ng sagot. Tuloy. Dahan-dahan nilang itinulak ang gate at pumasok sa loob. Tumambad sa harapan ni Dino ang isang matangkad na lalaki. Meron itong medyo kulot na buhok na hanggang batok ang haba. Tansya ni Dino ay nasa mid-30s ito. May kaunti itong bigote, ngunit kapansin-pansin pa rin ang kisig ng lalaki. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at jeans at tsinelas na pambahay.
Sa likuran nito, napansin ni Dino ang isang puting bunggalo na may pulang bubong. Napalingon silang pareho nang biglang sumara ang gate at napatingin sila pabalik sa lalaki. Nahirapan ba kayong hanapin ang lugar na to? Ngumiti si Dino ng bahagya. Medyo po. Ngumiti sa kanila ang lalaki. Sumunod kayo sa akin. Dinala sila neto sa likod na bahagi ng bahay, kung saan may nakita silang isa pang bunggalo at sinenyasan silang pumasok. Maluwag ang loob, walang makikitang kahit ano, maliban sa isang mababang mesa sa gitna at mga cushion na nakapalibot dito. Upo kayo. Sumunod silang pareho at agad napansin ni Dino na sa kanya nakatingin ang lalaki. Ako nga po pala si Dino. Ito po ang kaibigan kong si Kevin. Triven yacht ko. Diyan lang kayo. Kukuha lang ako ng inumin. Ilang saglit pa ay dinalan sila neto ng mainit na tsaa at bottled water. Bihira lang ako magkaroon ng bisita. Pasensya na. Okay lang po. Pasensya na rin sa abala. So, ikaw ang nakaranas ng paulit-ulit na panaginip? Tumango si Dino. Pagkatapos ay kunento niya ang lahat sa lalaking kaharap nila. Sa pagkakataong iyon, hindi rin niya alam kung bakit. Ngunit, parang may puwersa nagsasabi sa kanya na sabihin ang lahat. Nang matapos ang kanyang salaysay, ramdam ni Dino ang tingin sa kanya ni Kevin. Ngunit, nanatili ang kanyang pansin sa reaksyon ng lalaki. Habang nakikinig, napansin ni Dino ang marahang pagtapik-tapik ni Treven ng kanyang mga daliri sa mesa. Grady Agustin ang pangalan ng lalaki, tama? Opo. Bakit sa akin siya nagpapakita sa panaginip? Base sa salaysay mo, ang huling araw na nakita mo si Grady ay ang huling araw na buhay siya. Karamihan sa mga matitinding alaala ng taong namatay ay tungkol sa huling taong nakita nila at kadalasan sa mga krimen, iyon ang mga taong pumatay sa kanila. Biglang nanigas ang katawan ni Dino sa narinig. Pero ngumiti sa kanya si Treven. Pero sa sitwasyon ito, hindi iyon ang kaso. Ikaw ang huli niyang nakita na hindi negatibo ang dating sa kanya, kaya ikaw ang naisipan niya hinga ng tulong. Kung ganon, mataas ang tsansa na patay na nga siya. Siyempre, Ngumiti uli si Treven. hindi ba pinakita na niya sa'yo kung paano siya pinatay? Hindi ba itinuro niya rin sa'yo kung saan siya nakalibing? Pakiramdam ni Dino ay biglang lumamig ang paligid nang marinig niya ang sinabi ni Treven. Ano po ang dapat kong gawin? Ay, kung kaya ng konsensya mo, pwede kang hindi makialam. Pero kung gusto mong tumulong, nasa sayo na yun. Magkaiba na ang mundong ginagalawan ng mga kagaya nila at ang mundo ng mga buhay. Pero dahil hindi matahimik ang kanilang kaluluwa, ginagambala nila ang mga taong may malakas na koneksyon sa kanila bago ang kanilang kamatayan.
May inilapag si Triven sa mesa at napatingin doon si Dino. Isang simpleng pulseras na may transparent na mga beads. Kung ayaw mong magambala, isuot mo yan at kalimutan mo na ang mga panaginip mo. Pero kung gusto mo siyang tulungan, kagaya ng sabi ko, nasa sayo ang desisyon. Kinuha ni Dino ang pulseras at bahagyang tumungo kay Triven. Maraming salamat po. Nakibit balikat si Triven. Tumayo silang tatlo at sinamahan sila neto hanggang sa gate ng bahay. May babayaran po ba ako? Nagangat ng kilay si Triven, sabay wagayway ng kamay. Kung sakali at hindi masyadong abala sa inyo, pwede kayo magali ng dasal o kandila sa sementeryong nadaanan ninyo. Tumango silang magkaibigan at umalis na sa lugar. Tiningnan ni Triven ang papalayong motor ng dalawa. Tingin ko, kailangan ko rin mag-stock ng pagkain para sa mga bisitang buhay. Ilang saglit pa ay dahan-dahang sumarang gate kahit walang taong nagtutulak dito. Ngumiti si Triven bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Nang araw ding iyon, tinawagan ni Kevin ang kanyang mga kasamahan sa trabaho at binanggit na nagkaroon na siya ng lead sa kaso ni Grady Agustin. Agad silang nagsagawa ng search operation. Nang makita nila si Dino, ipinaliwanag ni Kevin na isa siya sa mga saksi sa lalaking nawawala. Hinanap nila ang posibleng lugar na madalas lumalabas sa panaginip ni Dino. Ang impormasyong ibinahagi niya kay Kevin. Natagpuan nila ang isang gubat na madalas madaanan ng multicab na sinasakyan niya pa uwi. Pumasok ang mga pulis sa loob at naikurap ni Dino ang kanyang mga mata. Pamilyar sa kanyang lugar, doon niya madalas matagpuan ang sarili sa bawat panaginip. Huminto si Dino sa gilid ng kagubatan. Walang maririnig, kundi ang mahinang ihip ng hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit alalahanin ang lugar na itinuro sa kanya ni Grady. Naglakad siya ng ilang minuto habang si Kevin ay tahimik lang na nakasunod sa kanya. Hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang bahagi ng lupa na tila bagong tabon. At sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na sapatos. Nagkatinginan sila ni Kevin bago dahan-dahang lumapit sa bahaging tila kamakailan lang nagalaw. Sandaling nag-alangan si Dino. Kinuha ng mga pulis ang puting sapatos at inilagay sa isang plastic na lagayan. Hinawakan ni Dino si Kevin at sinenyasan nito. Tumango ang kaibigan bago ito nagsalita sa kanyang mga kasamahan. Mukhang bagong umbok lang ang lupa na to. Hukayin natin. Nagsimulang magukay ang mga pulis at makalipas ang ilang minuto ay sinalubong sila ng isang masangsang na amoy. Nang maalis na nila ang nakatakip na lupa, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang lalaki na nagsisimula ng magnas. Nakasuot ito ng polo at maong at nawawala ang isa netong sapatos.
Nang makumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima, agad nila itong ipinalam sa pamilya. Pagkatapos ay binigyan nila ito ng maayos na libing. Nang may sara ang kaso, tumigil na rin ang pagpapakita ng lalaki sa panaginip ni Dino. Dumaan din siya sa simbahan, nagtirik ng kandila at ipinagdasal ang katahimikan ng kaluluwa nito. Sa mundong ating ginagalawan, may mga nilalang na hindi na sa atin nabibilang. Sa kagustuhan nilang magparating ng mensahe, ginagambala nila ang mga taong nabibilang sa mundo ng mga buhay. May mga panaginip na akala natin ay nagkataon lang. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala na minsan ang ating mga panaginip ay nagsisilbing tulay upang may parating sa atin ang isang mensahe. Ako si Luna Ilaya. Muli tayong magkita sa susunod na kabanata.